Welcome back to Yalong Moto. For this video, mag-install tayo ng Evotech Radiator Guard. Original yan for CB650R. So, ang first step natin is kailangan natin tanggalin yung dalawang tornilyo ng shroud cover. Magkabilaan lang yan, pero hindi natin naalisin yung panel, no? Then, for the unboxing, meron tayong separate video for this item, no? Pero dito, installation lang to. Kaya kung kailangan nyo makita yon, i-check nyo na lang sa mga videos ko. So, ayan yung radiator guard, no? Meron siyang 6 na butas na bilog. So, hindi siya octagon kagaya ng iba, no? So, dito natin ilalagay yung mga rubbers. So, ito yung mga rubbers. 6 sila magkakadikit. Pira-pirasuhin nyo lang para maghiwa-hiwalay. And ipapasok natin isa-isa dun sa mga bilog na butas. Kitang-kita naman yan sa actual, no? Hindi naman kayo maliligaw. Then, ipupush nyo lang yan. Yung mahabang parte is yung sa looban. Ang ginagawa niyan is pine-prevent niya na magkaskasan yung radiator mismo at saka itong radiator guard. So, ayan. Later on, papakita ko naman kung paano yung pagkaka-insert. Ayan, tapos na siya. So, sige, closer look para may idea kayo kung paano ang itsura nila. So, ayan, yung maliit na parte nasa harapan, yung mahaba nasa likuran. So, ganyan siya. Hindi naman kayo maliligaw. Bilog yung mga paglalagyan yan. Then, prepare natin yung mga bracket, no? Punasan lang natin ng isopropyl na alcohol para mawala yung dirt saka yung oil kung meron man. Para maganda yung dikit ng mga padding. So, yung mga padding is dinidikit lang yan through the provided tape, no? Meron na silang double-sided tape kaagad. Then meron pala tong manual from the Evotech website, no, pero hindi siya ganun kalinaw, no. Medyo nakakalito ako rin, nalito ako. Pero eto, meron tayong video para maging guidelines nyo din. So ganito yung pagkakalagay niyan, dapat balance, no. Ako pine-perfect ko talaga yung installation kasi yun lang naman yung nakakasaya talaga eh. So ayun, yung bracket pala interchangeable yan, no. Parehas na parehas lang yan. So yung pagkakalagay ng padding is dapat same na same kagaya nito, oh. Tapos kung makikita nyo pag compare natin yan, same na same yan. So, ayan kung nakikita nyo. Dapat malinis ang pagkakalagay para malinis ang resulta ng installation. So, i-prepare naman natin yung mismong radiator. Punasan ng isopropyl alcohol, magkabilaan, no? Para maganda ang pagkakadikit ng mga padding. So, ayan yung pagkakadikit ng padding. Pinalo ko yung sa manual ng Evotech. Bale, nagbilang ako, no? Nagbilang ako ng linya dun sa radiators. Bale, ganyan ang itsura niya. Ang pagbilang ko is dun sa per line. 1, 2, 3, 4. Tapos, dun sa 4, mag-start na yung rubber. Same dito sa baba. 4 lang. So, same na same to dun sa manual nila, no? Kumbaga, ako gusto ko perfectly installed para kung ano yung pagkaka-engineer ng item, ganun ang pagkaka-install. Kasi para ito ma-prevent ng, ng vibration eh. So, ayan, yung bracket, ilalagay ko muna ng true tape para may slide ko yung radiator guard nang hindi na ini-slide yung mismong bracket papasok. Kumbaga, naka-in place na siya dyan para yung adjustment mamaya ay konti na lang para malesen yung possible na magasgasan siya. Doon sa pag-insert, hinay-hinay lang, kailangan balance left and right. Tapos hilain nyo rin yung sa may bandang itaas dahil meron yan na nakausli, no? Baka kasi magasgasan yung mismong radiator nyo or masugatan or madamage, no? Kasi ang purpose nito is protektahan ang radiator, baka installation pa lang na damage yun na yung mismong radiator. So, hinay-hinay lang. Di naman tayo nagmamadali. Slowly but surely lang tayo mga boss, no? So, ayan, alisin ko na yung tape, tapos slide ko lang ng pababa ng konti yung bracket para mag-align. Ayun, mga akmana. So, at least, medyo na-prevent natin yung possible na magasgasan siya. So far, wala naman nagasgas doon sa radiator. Smooth na smooth. So, iispatin lang natin yan. Left and right, up and down. Kukuhanin natin yung pinaka-balanse na clearance, no? Kasi, iniiwasan natin na magkakaroon tayo ng noise due to vibration. So, yung pinaka-perfect na installation ang gagawin natin. Kapag nakita nyo na balance na, ilalagay na natin yung mga tornilyo ng bracket, no? Sa paglalagay naman nito, balance din. Left and right, para hindi siya nabibigla at saka para pantay yung pagkakakapit niya, no? So, ayan, punasan lang natin yung existing na butas para do sa shroud cover at ilagay na yung mga tornilyo. Then, tapos na ang ating installation. So, kung nakikita nyo, napakalinis ng ating installation. Wala tayong nagasgas, wala tayong na-damage, no? Very neat ang ating pagkakalagay. So, yun lang naman for this video, no? Sana nag-enjoy kayo. If hindi pa kayo naka-like dito or naka-follow, please kindly do that. At marami pa tayong mga parts na i-install for the CB650R.